close our eyes and put ourselves in the holy presence of the Lord. Yes, Lord, oh hallelujah, Jesus. Lord God, salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Lord God, na muli po kaming nagtipon-tipon ng mga domestic church upang magpuri at sambahin ka, Lord Jesus. Lord, we invite your holy presence sa bawat domestic churches na nagpupuri sa inyo, Panginoon. Kayo po ang siyang laging manguna, Lord God, sa aming mga buhay. Kayo po ang siyang manguna, Panginoon, sa gawain ito, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, sa lahat po ng pagpapala, biyaya, Lord God, na tinatanggap namin, Panginoon, sa pagpaprovide ng pangkailangan namin, O Diyos, sa kalakasan, kalusugan, Lord God. Salamat po, Panginoon, na patuloy po kayong gumagabay sa amin, Lord God, lalo na po sa panahon ngayon na may pandemic, Lord. Lord, patuloy po namin dinadalangin sa inyo na matapos na po ang COVID pandemic, Lord, na bumalik po sa normal ang buhay ng bawat isa, Panginoon. And we also pray, Panginoon, sa kagalingan ng lahat po na-infect ng virus, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa wisdom, sa strength, courage, Lord God, para po kami ay patuloy na magpatuloy, Lord, sa aming buhay, Panginoon. Lord, we pray to open our hearts and mind at mapakinig po kami at mag-grasp po namin, Panginoon, ang iyong salita, Lord God. Sa buhay po namin, O Diyos, ang iyong salita sa araw na ito, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Today is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Hallelujah! Woo! Praise you, Lord. I'm casting my cares aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart
This is our song, New Creation Church. I am standing under an open heaven, drenched by endless showers of grace. I'm surrounded by love and tender mercy, as you freely gave, so freely I've received. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see a miracle could be saved. Now I am free. I'll rejoice in everything you've done, in everything you've done. No more striving, 'cause I have been forgiven, made forever, righteous and holy. Now I'm secure in this hope that is unwavering, and my future's bright, 'cause your word is my life. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's made to see a miracle could be saved. Now I am free. I'll rejoice in everything you've done, in everything you've done. I am standing under an open heaven. You sing.
I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross's pain to see, a miracle could be saved. Now I am free. I'll rejoice in everything you've done. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross's pain to see, a miracle could be saved. Now I am free. I'll rejoice in everything you've done, in everything you've done, in everything you've done, in everything you've done. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into I'm coming back to a heart of worship. It's all about you. That's right. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. It's all about you. It's all I'm coming back to you. I'm coming back to you, Lord. When it's all about you, it's all about you. Tell Jesus tonight, I'm sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Oh, we love you. Sing it from the top. When the music fades, all is stripped away, and I simply come. So I come to the Father tonight, longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you love. I'll bring you more than a song. For a song is not what you have required. You search much deeper. You search much deeper within me, Lord. Through the way things appear, you're looking into my heart.
want you to sing it before your heart. Sing to Jesus. Tell him it's more than a song. I'll bring you more than a song, more than a song. You're looking into my heart. You're looking into my heart, into my Surrender our hearts to him one more time. I bring you more than a song. I bring you more than a song, more than a song. I'll bring you more than a song, more than a song. We're looking into my heart. You're looking into my heart, into my heart. You're such a love. You're looking into my heart, into my heart. Why don't we just lift our hands once again, just speak in tongues to Jesus. Just reach out to him tonight. From the front to the back, from the left to the right. So open your mouth and just talk in tongues right now. Shuduriya lakarabahada. Shuduriya lakarabahada, lakarabahada, lakarabahada. Shuduriya lakarabahada, lakarabahada, lakarabahada. Lord, tonight we come and offer to you the sacrifices of praise. Tonight we come to you, our highest praise, our greatest worship. It's deep calling unto the deep. Shuduriya lakarabahada, lakarabahada, lakarabahada. We love you, we love you, we love you. We bless your holy name. We worship you in spirit, in truth. Just 20 more seconds, just reach out to Jesus. Shikarabahadea, lakarabahadea, lakarabahadea, lakarabahadea. Shuduria, lakarabahadea, lakarabahadea, lakarabahadea. Heavenly Father, we thank you tonight for bringing us into your presence, for bringing us once again into the house of God. Father, tonight we know we are walking and standing under open heaven. We are standing on holy ground, not because of who we are, but because of you, Lord Jesus Christ. Be enthroned in the praises of your people. So tonight, come and move in a mighty way. Lord, speak to us as only you can. Tonight, pour the Holy Spirit afresh to each one of us. In this brand new year, give us a brand new vision. In this brand new year, give us a brand new song in our hearts. In this brand new year, give us a new tongue so that we can pray, so that we can reach out to you. Jesus, we love you. We worship you. You love him. Give me a big clap one more time. Come on, make a joyful noise. People of God, clap your hands, all you people. Shout to God with a voice of triumph. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for being unmade. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Give the Lord a big clap one more time. Great is our God, and greatly to be praised. Hallelujah, we love you. Magsitayo po tayong lahat at itaas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po nating sabihin ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay.
Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos nagpapala. Sabay-sabay po nating sabihin, today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Amen. Hello everybody. Welcome to our Sunday service at Blessing in the Word Community Church. Masaya ba kayo? Amen. Dapat, sapagkat tayo ngayon ay MGCQ na. Nangangahulugan lamang na malapit na tayo magkita-kita. Sa lalong madaling panahon ay may sasagawa na natin ang face-to-face Sunday services natin. Naniniwala ako within the first week of October, nandiyan na yan. Kaya dapat tayo magalak. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Dala po tayo sa isang mensahe sa araw na ito. At ito'y hango sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 3, talatang 18. Namumunga ng katuwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Sa English, those who are peacemaker will plant seeds of peace and will reap a harvest of goodness. So, sa ating panahon ngayon, ay maraming conflict na nagaganap. Naririyan ang conflict among employee and employer sapagkat marami na ngayon nawala ng trabaho. Even in America. Did you know that there are 2,000 cities in America at lahat sila ay nag-aklas. Yung mga grupo ng nagdidemand ng equality or freedom sapagkat nais nila ang equal treatment. At you know the story. May mga, it ended up that somebody were dead. Ngayon, sabi ng salita ng Diyos sa Sermon at the Mount, happy are the peacemaker because they will be called a children of God. Kaya pag-uusapan natin ngayon ay paano ba ang magiging lunas sa gusot o konflikt na nagaganap. Mayroong tatlong dapat skills o kasanayan na nararapat na gampanan ng mga peacemaker. So how to be a peacemaker? We have to learn these 3 skills. Number 1, kaalaman para hindi lumala ang gusot. Number 2, kaalaman para maayos ang gusot. Number 3, kaalaman para pagkasunduin o panumbalikin ang nasirang relasyon ng dalawang panig. Ito mga bagay na ito ay hindi natin natutuhan because even in education o sa klase, hindi naman itinuturo ang subject about conflict. Pero mayaman ang salita ng Diyos. At alam ng Diyos na there is always conflict all around us. We are different and bound to have conflict almost in everyday life. Parating may conflict sapagkat tayo inilalang ng Diyos na magkakaiba. Kaya sa araw na ito ay dapat pag-usapan natin kung ano ba ang mga solusyon. At matanong din natin ang ating sarili. Tayo ba ay naririto bilang solusyon? Are you here as a solution o bahagi ba tayo ng conflict? Of course, tayo mga anak ng Diyos, we are called the children of God because we are peacemaker. We are not conflict maker.
We are not troublemaker. We are peacemaker. Can you say amen? Amen. Peacemaker is not avoiding. Ang peacemaker is not avoiding and not appeasing. Ibig sabihin ng not avoiding ay yung hindi ka umiiwas. Kung may gusto, hindi ka iiwas. You are not supposed to run away with the problem. You have to address the problem because you are a peacemaker. It is not to avoid. Ang solusyon sa kapayapaan, hindi maaari sabihin, ay kami mag-asawa, iniiwasan ko na ang aming pag-aaway. Pagka siya ay nagbubungangera, sorry po, ay umaalis na lang ako. That is not running away. That is kaduwagan yon. Kailangan harapin natin. And by the aid of the Holy Spirit, because we are Christians, yan ang trabaho ng Banal na Espiritu, na tayo ay kanyang tulungan habang tayo, as we seek help from Him. Ngayon, pag sinabing ang peacemaker is not peacemaking or peacemaker is not appeasing, ang ibig sabihin nito ay you are not giving in. Para matapos na lamang ang complete, ikinipapalamang na. That is not. Kinakailangan ma-resolve ng isang peacemaker ang isang gusto. Sapagkat, gaya na banggit ko kanina, yung 3 skills na dapat ay alam natin, ay kinakailangan, number 1, yung kaalaman para hindi lumala ang gusto. You know how to diffuse the conflict. Kaalaman para maayos ang gusto. You know how to resolve the conflict. Kaalaman para pagkasunduin, para ma-reconcile. Kung hindi mo alam ito, you will live a miserable life. Sapagkat parating nandyan yan. At tayo na nasa Panginoon, we are called to be a peacemaker. Amen. So our goal ay to restore relationship kung mayroon conflict. At sa bagay na ito, mayroong pamamaraan ang Biblia. Mga hakbang sa Biblia para maiwasan ang gusto. O para mga hakbang sa Biblia para ma-diffuse ang conflict. Para mawala ang conflict. At ito ay may 10 pamamaraan. Una, malumanay na pagsagot or lowering our voice. Kapag mayroong problema, kinakailangan tayo ay hindi kara-kara kaagad dadating doon sa puntos na tayo ay nararatel o mangingibabaw sa atin ang pagkainis o galit kung kaya tayo maaari makapagbitiw ng mga salita na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kailangan malumanay na pagsagot. Kung halimbawang you are confronted with conflict and somebody is persecuting you, huwag mong bilang Kristiyano, huwag mong tutugunan ito ng parehong intonation ng boses na mataas ang boses. Kailangan maging malumanay ang iyong pagsagot. Sabi sa Kawikaan 15:1 ay ganito, ang malumanay na sagot nakakapawi ng puot. Ngunit ang salitang masakit lalong nakapagpapagalit. At dito malalaman natin, sa isang tao na kapag ikaw ay sumagot ka agad ng medyo harsh ang iyong tunaw ng bigkas mo o mabilis o malakas ang boses mo, you are not thinking smartly. Nawawala ka sa higher level of right thinking or sharp thinking. Sapagkat ang totoo niyan, the more you raise your voice,
the more you lower your intelligence. O, the more I raise my voice, the more I lower my intelligence. Kapag ikaw ay may galit, pag ikay nagsalita, bumababa pala ang iyong level of intelligence. So, at kung ang resulta nito, kapag mataas ang boses mo, halimbawa, mataas ang boses mo, ay gayon din ang pangyayarihan ng iyong kausap. Tataas din. Kaya, yung salitang, what you sow you reap, mataas ang iyong boses, magiging at hindi naging malumanay, ay maaari ang maging buwelta sa iyong katutugunan sa iyo ay magiging debate kay tataas din ang boses. Sabi sa mga ngaral 9:17 ay ganito, ang marahang salita ng marunong ay mas magandang pakinggan kaysa sigaw ng isang pinunong hangal. Ibig sabihin, ang marahang salita ng marunong ay mas magandang pakinggan kaysa sigaw ng isang pinunong hangal. So, iba. Sabi nga yung Proverbs ng aking ina nung nabubuhay pa ganito, mas magaling anak ang mababa, may puri at may buhay pa. At ang Biblia nagkasabi, maraming passages sa Bible na nagsasabing isang kahangalan ang maging mataas. At sinabi ng Panginoon, itataas niya ang mga humble at yung proud ay kanyang ibabagsak. So sa madalit sabi, kasangga natin ang Panginoon kung tayo ay malumanay tayo magsalita. Especially when there is conflict. Amen. Number 2, take a deep breath at gawing malumanay ang pagkasalita. So, yung isa kanina, ikaw ang inaako ang sagot mo. Halimbawa, yung una-una kanina na hakbangin para maiwasan ang gusot, ikaw ang inaakusahan. Ang sagot mo hindi rin mataas, dapat malumanay ang sagot mo. Dito naman, ang pangalawa, take a deep breath at gawing malumanay ang pagkasalita. Pag ikaw ay nagsalita ngayon, o pagsagot, kinakailangan, ang sabi nga ay, sabi rin ni Thomas D. Persoli ganito kung ikaw ay medyo nagagalit na, kung ikaw may conflicts o trouble at ikaw nagagalit na, pause for a while and then take a deep breath, relax, and count 1 to 10. At kung matindi ang galit, matindi ang iyong nararamdamang gusto mo mong rumess back, ay bumilang ka up to 100. At bago matapos bilangin yon, kalmang di ka na. Kawikaan 29:11. Ang hangal sa kanyang galit, hindi makapagpipigil, ngunit ang taong marunong ang sarili napipigil. So, in the wise, tinawag na wise, ay yung taong kayang ikalma ang kanyang sarili. Kayang kalmahin ang inggit sa kanyang sarili. Lahat tayo ay mayroon ito. Lahat tayo ay marunong magalit. Diba? Hindi nga raw kasalanan ang magalit Pero kapag binigyan mo ito ng result ng pagkagalit ay hindi maganda, ay nagiging kasalanan sapagkat maaari makagawa ka ng hindi tama. Pero habang naroon, labanan yan Pero you have to control yourself. By the aid of the Holy Spirit, kaya natin ito bilang Kristiyano. So ulitin natin. Kawikaan 29:11, ang hangal sa kanyang galit, hindi makapagpipigil. Diba? Meron parang apoy, Pag nagalit na, grabe. Pero sa bandang huli, pag-iisihan niya kanyang masabi, pagkalmante na. Ngunit ang taong marunong, yung tingi ay deep breath, kung sumagot ay malumanay, yan. Kayang pigilin ang sarili. Kasi, natural lamang galit sa iyo, magagalit ka rin, pero kaya mong kontrolin ang sarili mo. Kaya si Amen. Huwag tayong patadala.
Number 3. Meron pa dito, Kawikaan 15:18. Ang taong mainit ang ulo, nagpapasimula ng gulo. Ngunit ang taong mahinahon, tagapamayapa ng gulo. Purihin ng Diyos. Mga Ngaral 10:4, sabi dito, kung nagalit sa iyo ang iyong pinuno, so, your ruler, huwag ka agad magbibitiw sa tungkulin. In English, don't panic. Kasi pag nagpanik ka, maaari ikaw ikaarakarake, aalis ka agad. Dahil kapag nawala ang galit niya, baka patawarin ka gaano man kalaki ang kasalanan nagawa. At baka may reward ka pa. Di ba? Kasi, di naman pinuno ako nga nagagalit din, pero I know how to reconcile Alam ko kung paano itubig yung aking pagkakamali. Pero with this teaching, I know I can control myself. Amen. Number 3, mainam na makinig muna bago magsalita. Listen more than you talk. Ibig sabihin, mas makikinig ka muna bago ka magsalita. Kasi kung minsan pag may problema, hindi na makapag-reason out yung nagkasala sa iyo. Hindi mo napakinggan. Kaya sabi sa Biblia ay, you must be quick to listen, slow to speak, you will be slow to get angry. Santiago 1:19. Tandaan niyo ito, mga minamahal mong kapatid, dapat maging handa kayo sa pakikinig. Dahan-dahan sa pananalita at huwag agad magagalit. Dapat maging handa kayo sa pakikinig. Makikinig ka muna. Tanggapin mo ang reason niya. Dahan-dahan sa pananalita. At ang resulta nito, huwag kang magagalit. Hindi ka magagalit. Kasi sabi dito, dahan-dahan sa pananalita, dapat maging handa sa pakikinig, ready to listen. May conflict ready to listen to the other party, dahan-dahan sa pananalita, at huwag agad magagalit. Can you say amen? Amen? Ano ba nangyayari sa katotohanan? Pagka hindi mo gusto nangyayari sa akin ito noon. Hindi na makapagpaliwanag sa akin ang aking tauhan. Nagagalit ka agad ako. Noon yun, pero hindi na kayo. Hallelujah. Kawikaan 13:10. Ang kapalaluan ay humahantong sa pagkatalo at gulo. Ngunit ang nakikinig sa payo ay nagpapahiwatig ng karunungan. Ang ibig sabihin, isang wise, you will be called wise men and women if you listen to the counsel of others. Halimbawa sa mag-asawa, kinakailangan makinig ka sa iyong asawa. Ikaw may lalaki, makinig ka rin sa iyong asawang babae. Ikaw ng babae, makinig ka rin. We got to listen to each and every one of us. Lalo na yung taong very special sa iyo, bakit hindi ka makikinig? At ito ay karunungan. Kasi kapalaluan ang humahantong, kapalaluan o pride ay humahantong sa pagkatalo at gulo. Pride yun, kaya hindi ka makinig sa payo ng iyong may bahay o sa iyong kapatid. Ay isang kapalaluan yun, akala mo ikaw lang ang tama. Ngunit ang nakikinig sa payo ay nagpapahiwatig ng karunungan. Karunungan yun Ang totoo niyan, we learn to the experience of others. Naranasan, maaari nagpapayo sa atin, kaya maganda ang payo niya, naranasan na natin. No? Kaysa, pag hindi ka sumunod, malalaman there is conflict somehow along the road. At saka mo malalaman ang solusyon na ikasusunod ay mahikinig. Kaya iba na hikinig Number 4, pahalagahan ang dahilan sa likod ng salita. Example,
Maaring ikay nakarinig, mayroong conflict, at ang bigkas ng other party na katunggali mo o kakonflict mo, ikaw in trouble kayo, ay grabe yung salita, masakit. Kasi, ang gagawin natin ay pahalagahan ang dahilan. Ano kayang dahilan at nagagalit kapatid kong ito? Ano kaya ang galit siya sa akin? You might not know the reasons, but somehow, mayroong kanyang hearts yan in the past. Mayroong sugat. Kaya pakinggan natin yung kanyang ang mood, o pakinggan natin yung kanyang hearts behind the words. Kung kaya nasasabi niya yun, ay meron sa karanasan na hindi pa niya nakapagtagumpayan. Maaring meron siyang unforgiving spirit, may karanasan siyang hindi niya malimot-limutan o hindi niya napapatawad. Hindi gumawa ng kasalanan sa kanya, hindi nakapatawad. At kapag ang same scenario ng problema o conflict ay dumating sa kanya, galit na galit siya. So what you got to do is listen to their emotion. Ating pakinggan ang kanyang nadadama. Look for the heart behind the word or emotion behind the word. Kaya gayon yun. Ang background, may kanya-kanyang background. Dito sanay na ako eh. Sa atin, sa school, sanay na ako. Pagka ako mayroong inaayos, kinakaunsil, o may inaariglo, may conflict, nahigita ko nakaraan nila. Kasabihan nga eh, kung mayroon daw delinquenting batang nakita ka din sa daan, nangangalugon lamang na delinquente rin ang kanyang magulang. Naniniwala ba kayo doon? No? Pwedeng, sabi nga ng kasabihan, o Proverbs, Filipino Proverbs, hindi raw pwedeng magbunga ng santol ang isang mangga. Kung anong puno ay siyang bunga. Pero meron daw exemption. Ano exemption? Yung daw gugo, may bunga, hindi gugo. Sino nakakaalam na bunga ng gugo? Di lang, bunga ng gugo. Bayugo. Okay ba? Okay, number 5. Para ma-diffuse yung conflict, mga pamamaraan. Manalangin habang nakikinig. Habang nagkasalita sa iyo, o halimbawa mayroong conflict at ikaw ang peacemaker, the two parties are involved here. Hindi ikaw. Ikaw ngayon na mag-aayos, ikaw ay isang principal o ikaw isang advisor, halimbawa sa eskwelahan. So, ang gagawin mo ay manalangin habang nakikinig. Habang pinapakinggan mo ang dalawang panig, manalangin ka. And the Holy Spirit ay magpapahayag sa iyo. Pwede naman mangyari yun eh. Ginagawa ko yun. Ang sasabi ko, Holy Spirit, kayo po ang makinig sa salaysay ng batang ito. At ipahiwatig mo sa akin ang kanyang problema. Gayon din ang solusyon. Kasi magagawa natin ito. Because a peacemaker, alam niya kung paano niya pamamaraan para hindi lumala ang gusto. At alam niyang i-resolve ito. At kapag na-resolve niya ito, alam niya ang solusyon para i-reconcile ang dalawa. Kaya tayo peacemaker eh. Hindi natin kaya ito. May mandato lang sa atin because tayo ay children of God. Matthew 5:9, happy are the blessed are the peacemaker, for they will be called sons or children of God. Tayo ba'y children of God? O, peacemaker tayong lahat. We are not troublemaker. We are not conflict maker. Can you say amen? Amen. Hukom 6:24. Okay, story ni Gideon ito. Yun o Gideon, isang takot na lalaki. Diba? Nagpatayo roon si Gideon ng altar at tinawag niya itong nagbibigay ng kapayapaan ang Panginoon. Hanggang ngayon, naroon pa rin yun sa Opra, sa lugar ng mga angka ni Abiezer. So, nandun pa raw yun sa Israel. Ibig sabihin, sa English, maganda pakinggan. The Lord calms our fear. Every time you have a conflict, pray, Lord, calm me down. So, kailangan parating ang Panginoon
Si Gideon nagpatayo si Gideon, roon si Gideon ng altar at tinawag na itong nagbibigay ng kapayapaan ng Panginoon. So, ibig sabihin, ang tugon pala, si Gideon kasi isang duwag ang tugon pala sa iyong kaduwagan ay kapayapaan, pagpapayapa ng Panginoon. Pag sinabing, Lord, calm me down. Ibig sabihin, kakalmahin ka kasi pagka ikaw ay natatakot, nataas ang iyong dugo, stressful yan sa buhay mo, o ikaw ay nagagalit, kailangan, you have to pray, Lord, calm me down. Kalmahin mo ako. At sa iyo, ang di malilit na kapayapaan mula sa Diyos. At ikaw ay mawawala ang stress, mawawala ang iyong takot. Kaya solution pala dito sa fear, wala ba kundi the peace of the Lord. Kapayapaan ng Panginoon. Sabi dito sa 65, Psalm 65 verse 7, pinapatahimik nyo ang nagngangalit ng mga alon sa karagatan at ang pagkakagulo ng mga tao. Psalm 65 verse 7, pinapatahimik, kinakalma ng Diyos ang nagngangalit ng mga alon. He can calm the storm, the roaring seas. He can calm. Di ba? Kung iyong nagngangalit na bagyo o alon sa karagatan, na nagngangalit ay kaya pakalmahin ng Diyos. Ikaw pa kaya na mahal ng Diyos. Amen. Okay, number 6. Umunawa bago ikaw ang unawain. Okay. So, isa pala itong how to diffuse conflict. Huwag mong umasa na parati ikaw umuunawain. Kailangan ikaw ang umunawa bago ikaw unawain. Sa English, seek to understand. Seek to understand first before you can be understood. Kasi self-centered tayo Gusto mo parati ikaw una, may kala mo parati nang ikaw ang tama. Ay nagkakagulo. Pero kapag ang ginagawa mo, ikaw umuunawa ka. Maari may hearts yan From within his heart, meron pang unresolved heartache. Meron pang sakit. Kaya ganyan lang yan. We have to love them. We are commanded to love our enemies. Okay. So, you have to try to figure out first sa mga sitwasyon. Kinakailangan ikaw ang uunawa. Kasi Kristiyano ka Iba tayo Tayo Kristiyano Tayo ang uunawa bago ikaw unawain. Kawikaan 18:13. Mangmang at kahiyahiya ang taong hindi pa nakikinig ay sumasagot na sa usapan. Ay ang hindi na makaisa ay Kristiyano ka, ikaw ang nangungunang-una, taas ng boses mo, ay mali yun. Imbis na ikaw umunawa, ikaw umuunawain. At ito isang kamangmangan, mangmang at kahiyahiya ang taong hindi pa nakikinig ay sumasagot na sa usapan. Nakukuha nyo? Okay, so we are given to, dalawa tayong tayo nga ibigay sa atin. Nangahulugang dapat handa tayo makinig muna. At isa lamang bibig. Okay. Kitain ang pananaw ng iba. Kasi may kanya-kanya tayong pananaw. Ano ba sa pananaw ang English? Perspective. Try to see their perspective. Meron kang conflict na inaayos. Tingnan mo ang perspektibo ng bawat isa sa kanila. O pananaw. Philippians 2:4-5, ganito sabi ng salita ng Diyos. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin nyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang
pananaw nyo. Tayo, kuminsan, o sa ating inaayos, o maaaring ikaw, sa ating mga pagkakataon sa buhay natin, wala tayong nakikita kundi ang para sa atin. Hindi natin nakikita ang kapakanan ng iba. Kinakailangan paminsan-minsan ay sabi nga sa English be on others man's shoes. Kinakailangan alamin mo rin, maranasan mo rin ang kanang kalagayan. You got to know their perspective. Remember Jesus sa lahat ng pagkakataon. Marami tayong bagay. Ako napakarami kong problema. Iba ang aking perspektibo kasi wala akong source ng knowledge kundi sarili ko lang. To our five senses. Sa akin ng araw, to see is to believe. Kulang ako sa pananalig sa hindi ko nakikita. Kaya magkaiba ang perspektibo. Kaya hindi marireconcile natin eh. Yung perspektibo na nasa Panginoon at perspektibo na nasa mundo. Ang perspektibo na nasa mundo ay makasarili lamang. Walang mahalaga kundi sa sarili nila. Hindi bali matapakan ng iba basta't ako'y umangat lamang. It is happening in business. It's happening among families, among churches, among communities. Nangyayari yun. Makasarili lang. Pero hindi gayon. We have to try to see the perspective of others. At ang ating perspektibo, makita natin na baka ito ay hindi in line with the Word of God. Kasi isang source ng nating Kristiyano, isang source natin ng wisdom, ay walang iba kundi ang Word of God. Ngayon, so titingnan natin na kung nais nating mabago ang ating perspektibo o perspektibo ng iba, they need the Lord Jesus Christ. Only Jesus can change our perspective. Anong ating mga hangarin ng araw? Ako, iba't iba, pero ngayon nabago na. Ang mahalaga ay tayo ay nakakagawa at kung gumagawa tayo ay naroon motivated ng love of God. And we are giving credit to the Lord or we are giving glory to the Lord. Ang credit para kay Lord. Ang accomplishment natin, hindi natin sinasarili. Kung wala ang Diyos, alam natin na yan ay biyaya ng Diyos. Kaya ibang perspektibo natin ngayon, na bago na. Dati, glory to me. Ngayon, glory to God. Amen. Okay. Number 8. Hilingin sa Panginoon na ipahayag ang tunay na larawan ng ating pagkatao. Kumisan tayo problema eh. Diba? Kung ikaw may kakumplika, kumisan we got to ask from God the clear picture of you, or the clear picture of me. Kailangan natin hilingin sa Panginoon na siyasatin tayo. Kasi magpasuri tayo sa Panginoon. And allow the fire of the Holy Ghost to consume our iniquities. Kumisan tayo hindi natin alam eh. Kala natin parati tayong tama, pero tayo pala ay self-righteous na. So hilingin sa Panginoon na ipahayag ang tunay na larawan ng ating pagkatao. Sino nakakaalam ng mali mo? Wisin hindi mo alam yun. Pag tinuwid ka ng iyong kaibigan, galit ka pa. Nakuha ng iyong ego. Pag itinuwid ka para bang tinutulungan ka na nga, hindi mo matanggap ang pagtulong sapagkat mataas ang iyong pride. Self-centered ka. Pero hindi mo alam yun na self-centered ka. Hindi mo makita ang pananaw ng iba. Kaya sabi sa hilingi sa Panginoon na ipahayag ang tunay na larawan ng ating pagkatao. Kaya ba natin gawin yun? Ano ba ang true picture mo in the eyes of God? Kaya sabi ni Haring David sa Salmo 139:23-24 ay ganito, O Diyos, siyasatin niyo ako upang malaman niyo na ang nasa ng puso ko. Search my heart. Subukin niyo ako. Subukin niyo ako at alamin niyo ang aking mga iniisip.
Kasi alam ng Diyos ang ating iniisip eh. Put me to the test. Sabi yun. Tingnan nyo kung ako'y may masamang pag-uugali. At patnubayan nyo ako sa daang dapat kong lakaran magpakailanman. This is a good prayer. Kaya, O Diyos, siyasatin nyo ako upang malaman nyo ang nasaan ng puso ko. Kasi marumi kung minsan ang puso natin eh. Subukin nyo ako at alamin nyo ang aking mga iniisip. Even what is in our mind. Tingnan nyo kung ako'y may masamang pag-uugali. No? Handa siya patuwid at patnubayan nyo ako sa daang dapat kong lakaran magpakailanman. He want to change. He want a change in his life. Ito si Haring David. At alam naman natin ang nangyari kay Haring David. Tinatawag siyang a man after God's own heart. Sa kabila ng siya murderer, sa kabila ng siya ay adulterer. Number 9. Tanggapin na ikaw man ay kabahagi sa gusot. So ito ay related ito doon sa number 7 at number 8. Ang problema, napakahirap umamin. Halimbawa, may kakonflict ka. Ay dahil sa hindi mo nga alam eh. Na ikaw pala, kabahagi sa gusot. Ibig sabihin, ikaw ang problema eh. Ikaw ang problema. Kaya dapat dito, tanggapin na ikaw man ay kabahagi sa gusot. Admit any part of conflict that I cause. Tanggapin. Mahirap bang umamin ang pagkakamali? Ano ba, in a conflict, baka ikaw ay nag-rationalize. Maraming ang ganito eh. Huli na, ayaw pang umamin. Kaya nalaki ang gusot. Pero alam nyo kung aamin lang kaagad, tapos ng problema. Kaya humahaba. Kaya kung makikita natin dito, there are 1,000 reasons na kung bakit ang conflict o trouble ay hindi maayos sapagkat 1 or 2 or more of the parties into a conflict ay naglulubid ng hindi nagsasabi ng katotohanan. Pero kapag ang katotohanan, halimbawa, okay, simple na lang eh. Halimbawa, sabihin ng iyong anak, Daddy, nasira ko yun eh. Tapos na. Ay naghahanap ang ama, sino nakasira nito? Tatatlo naman kayo sa bahay. Hindi ang iyong asawa, hindi yung anak na bunso. Walang umamin, kailangan naman tatlo. Magagalit ang ama. Pero kung a-admitin mo na you are a part in the conflict, ito ang issue niya, ako po gumawa niya, tapos na eh. Madali ang solusyon. Amen. Sabi dito sa Mateo 7:3 ganito, bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? Nagtuturo ka lang eh. Naalala ko yung nabubuhay pa kay Pedro. Pag ikaw din nagturo, may 3 daliring nagturo din sa iyo. Kaya, kung aamin ka agad, ang dami nito eh. Hindi ko na lang babanggitin. Nararanasan ko ito sa aking ibang tauhan. Alam mo na, yung pagkatanong mo, alam mo na eh, ang nangyari. Pero tanggi pa rin. Ang hirap talaga. Okay. Ngayon, kung sa parte naman na ikaw naman ang nakasala, at ikaw naman ay nagtuturo na pagkakasala ng iba. Halimbawa, sa in a Christian community, maaaring nakita mo ang iyong kapatid na may kaunting pagkakamali. Agad ay ikaw ay
with judgment kaagad. Pero hindi mo naman nakita ang pagkakamali mo ginagawa. So bago mo punahin ang puwing sa mata ng iba, tingnan mo muna baka mas malaki ang puwing na sumasa iyo. Matthew 7 verse 5. Mapagkunwari, alisin mo muna ang malatrosong puwing sa iyong mata, nang sa ganon ay makakita kang mabuti para maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa. So marami tayo na nangyayari sapagkat tayo Kristiyano, tayo ay mayroong hidden agenda pa. Pero nakikita natin ang pagkakamali ng iba. Pero ikaw naman, may nakatagong agenda na hindi nakikita ng iba. Pero hindi ka makakaiwas sa mata ng Diyos. The eyes of God is 10,000 brighter than the sun. Last but not least, palagiin ang paggamit ng makabubuting pananalita to solve the conflict. Hindi pwede dito ang sigawan. Hindi pwede dito ang mataas o harsh word. Kaya choose your word carefully. Palagiin ang paggamit ng makabubuting pananalita. Ang pabigla, sabi sa Kawikaan 12:18, ang pabigla-biglang salita ay nakasusugat ng damdamin. Ngunit ang magandang salita ay nagpapagaling. The tongue of the wise brings healing. Magandang pakinggan ito. Ang pabigla-biglang salita, okay, ay nakakasugat ng damdamin. Ngunit ang magandang salita ay nagpapagaling. Okay. Ephesians 4:29. Huwag kayo magsasalita ng masama, kundi iyong makabubuti at angkop sa sitwasyon para maging pakinabang sa makakarinig. Don't use harmful words. Now, so kung makikita natin, now that you know these things, you will be blessed if you do them. Can you say amen? Ngayon alam na ninyo mga bagay na ito. How to solve conflicts or how to diffuse conflicts. You can resolve and you can reconcile kung mayroon conflict because you are a peacemaker. Matthew 5:9 sabi dito ay, blessed are the peacemaker, for they will be called children of God. Papagpala po kayo mga kapatid. Are you blessed? Amen. You are blessed to be a blessing. Inuulit ko, ngayong alam na niyo mga bagay na ito. Now that you know all these things, you will be blessed if you will do them. Or if you put into action these things. Because you are a peacemaker. Purihin ang Diyos. Let's bow down our head and we will pray. Hallelujah. Jesus, I want you to be the Prince of my life. Lord, nais ko po ikaw maging hari o prinsipe ng aking buhay. Pagkat sa iyo nagbumula ang kapayapaan. Nang ipanganak ka, sabi sa Matthew 9:6, you will be called the Prince of Peace. Ikaw lang, Lord Jesus, ang maaari magbago ng aking mga perspektibo. I allow you to be my King, to be my Lord of my life. Nananalig po kami, Panginoon, as you said in your words in Romans 8:28, lahat ng bagay na nagaganap, naging trials,
pagsubok, even tribulations, which you declared na nagaganap sa daigdig na ito. In this world, there are trials and tribulations. But be still and know that you are our peacemaker. You are our Lord, who can calm the seas, who can calm the stormy seas, and solve the conflicts in the family, in the community, in our nations, in all the nations of the world. Grant your people, grant the peacemaker your wisdom by the power of the Holy Spirit. Gamitin mo po ang iyong mga anak na tagapag-ayos ng mga gusot, so that maranasan namin, lagi nasa mundo pa ito kami, maranasan namin ang makalangit na habitation namin sa daigdig na ito. Muli, nagpapasalamat kami sa bagong kaganapang nagaganap na ang COVID-19 is going to die now. Is going to die now, in the universe. At mananaig ang iba yung kapayapaan. Nananalig po kami, Panginoon, na paganda ang daigdig bago ka dumating. And this period of pandemic, as we call, we believers, ay isang pagkakataon din para magkaroon ng great awakening na marami ang malapit sa iyo. Because many people come to you, Lord, in times of difficult days, in times of adversities. At naniniwala kami, Panginoon, natapos na ang lahat ng ito. At mararanasan ng sangkatauhan ng kapayapaan mula sa iyo. You already resolved the conflict. You already resolved the problem of the world. You are our Redeemer. You have redeemed the planet Earth. You have redeemed us from our sins and transgressions. So with the world, where we live. May your peace reign over there. To you be the glory. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. Mga kapatid, itaas natin ang ating mga puso at diwa sa Panginoon. Aming Ama, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu, pabanalin ninyo ang tinapay at inuming aming hawak upang maging daluyan ang presensya ng inyong anak na si Jesus. Palapagin ninyo ang banal na Espiritu sa amin, na inyong bayan, at sa mga sangkap na gagamitin upang ito'y maging banal na pagkain at inumin para sa aming lahat. Dalangin namin, aming Ama, na lahat ng tatanggap ng tinapay at inumin ay mapuspos ng inyong biyaya at makalangit na mga pagpapala. Pasiglahin ninyo ang bawat isa at gawing masigasig sa paglilingkod sa inyo. Sa aming pagtanggap ng tinapay at inumin, pagtibayin ninyo kami bilang isang pamilya. Itatag ninyo kami bilang isang katawan ni Kristo upang siya'y manahan sa amin at kami sa Kanya. Lahat ng kalwalhatian ay sa inyo, makapangyarihang Diyos, Amang makalangit. Nang dahil sa inyong pag-ibig at awa, ipinagkaloob ninyo ang inyong anak na si Jesus upang maging tao na tulad namin. Nagdusa ng kamatayan sa krus
upang kami ay matubos. Sa krus ay kanyang tinapos ang isang buo at ganap na hain para sa kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili. Noong gabing siya ipagkanulo, kanyang itinalaga sa atin na ipagpatuloy ang pag-alaala ng kanyang natatanging paghahandog ng sarili hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Nang gabing iyon, ang ating Panginoong Hesus ay kumuha ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat, ito'y kanyang pinagpira-piraso, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Kunin at kainin ninyo ito. Ito ang aking katawan na ipagkakaloob sa inyo. Gawin ninyo sa pag-alaala sa akin." Mga kapatid, ito po ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Ipinako sa krus dahil mahal ka niya. Sabay-sabay po natin tanggapin ang tinapay. Matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis ng alak. At nang siya ay nakapagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanila at sinabi, "Inumin ninyo ito, kayong lahat. Ito ang aking dugo ng bagong tipan, na siyang ibinubuhos para sa inyo, at para sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sa tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin." Mga kapatid, ang hawak po nating inumin ay simbolo ng dugo ng Panginoong Hesus, nabubuhos sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Maaari na po nating tanggapin ang hawak nating mga inumin. Sa pagkakataon pong ito, ay hihilingin ko na ihanda ng mga tatay o ng mga nanay ang olive oil na ating pong gagamitin para sa ating anointing. Ang sabi po ng Marcos, Kabanata 6, talata 13, "Pinalayas nila ang maraming masasamang espiritu at maraming may sakit ang pinahira nila ng langis at pinagaling." Ang sabi naman po sa Santiago, Kabanata 5, talata 14 hanggang 15, "Mayroon bang may sakit sa inyo? Dapat niyang ipatawag ang mga namumuno sa iglesia para ipanalangin siya at pahira ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin may pananampalataya ay nakakapagpagaling ng mga may sakit. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung nagkasala siya." Taas po natin ang ating mga hawak na langis at manalangin po tayo. Panginoong Hesus, ang langis na ito ipapahid namin bilang pagkilala sa iyong paghihirap at kamatayan. Kayo ay nagmistulang ulibong dinuro upang ngayon ay maging daluyan ng pagpapala sa amin, kagaya ng langis na ito. Gamitin ninyo pong daluyan ng inyong proteksyon ang langis na ito mula sa anumang virus, sakit at sakuna. Gamitin din po ninyong daluyan ng pagpapala sa aming lahat, sa bawat pamilya ang langis na ipapahid. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ihilingin ko po mga tatay, wala pong tatay, ang nanay, na ipahid ang langis habang pinagpapala ninyo ang inyong mga anak sa pangalan ng Panginoong Jesus.
Sabay-sabay po natin sambitin ang ating covenant. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay ikutan namin ng lakas. Kami ay nagpasya sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Who reigns the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You would lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Palakpakan po natin ang Panginoon sa isang matagumpay na gawain. At sabihin po natin sa ating mga katabi, nagtagumpay sa iyo ang Panginoong Jesus ngayong araw. Itaas po ninyo ang inyong dalawang kamay at sasalitain ko po sa inyo mga pagpapala ng Panginoon. Nawa ang pag-ibig ng Diyos Ama, kagandahang loob ng Diyos Anak, pakikipagkaibigan ng banal na Espiritu ay palagi ninyong maranasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen.